Naranasan niyo na po ba yung joke na yung sweldo dumaan lang? Alam niyo po yan, yung parang kulang talaga. Experience niyo na po ba yung kulang sa provision, parang ang daming kailangan na bayaran? Minsan naman yung iba sa inyo kulang sa oras, ang daming responsibilidad. Yung iba kulang sa energy, pero ang daming umaasa sa atin, bawal magpahinga. Marami po naman sa atin, maraming pagkukulang sa relationship na, alam niyo yon, na dapat inuukol natin sa mga taong nasa paligid natin. Marami po tayong pangailangan, pero kakaunti ang resources. At since tema natin, mga miracles of Jesus, pag-usapan natin yung kanyang miracle of provision. Sa John chapter 6 po, napakaraming tao sumusunod kay Jesus. 5,000 pong lalaki, okay, kasi binibilang back then men, and then hindi pa binanggit ilan yung bata, ilan yung babae. So more or less, nasa 10,000 po yung sumusunod sa kanya para makinig. Nasa taas po sila ng kawalan sa bundok, and then paggabi na po at gutom na lahat. So paano mo papakainin ng 10,000 tao na wala ka naman mabibilang sa paligid kahit may pera ka? So nag-compute agad yung isang disipulo niya, si Philip, sabi kay Jesus, alam niyo po, kahit may malaki kayo talaga ng pera, baka puro kurot lang ng tinapay ang pwedeng pakain dito sa dami nila. Parang sinasabi niya, Lord, hindi kaya ng budget. Hindi sapat yung resources. Imposible to pakainin. Alam niyo po yung nakarelate pa kay Philip? Dahil kapag may problema, nagko-compute agad tayo. Magkano kailangan? Magkano lang ang sweldo ko? Sino pwedeng lapitan? Yung online na mga utangan na yan, mangutang na tayo. Alam niyo po, walang masama magplano, pero nagkakamali tayo sa pagpaplano pag hindi kasama si Jesus sa equation. May maliit na bata po na nag-offer ng kanyang 5 maliit na tinapay at 2 isda. Okay? At sabi ng mga disipulo na naman, saan ba kakarating to? 5 tinapay, 2 isda, 10,000 yung gutom. Clearly, hindi sapat. Pero binigay ng bata kay Jesus. Buong puso niyang inoffer kay Jesus. At doon po nagsimula ang miracle. Sa 1:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. At nabusog ang lahat. Alam niyo po, yung mirakulo hindi nangyari, okay, nung dumami yung tinapay. Hindi po. The miracle begin when that little boy was willing to surrender kung ano yung meron siya. Alam niyo po, minsan hinihintay natin dumami bago tayo mag-surrender kay Lord. Minsan sinasabi natin, pag malaki na sweldo, saka ako magbigay sa Diyos. Lord, magsiserve ako pag marami na akong free time. Pero God often starts kung ano yung nasa kamay mo. Maliit na abilidad, maliit na pera, maliit na oras. Pero ang tanong, bino-offer mo ba yan kay Lord? Kanino mo siya pinagkakatiwala? Lastly po, pagkatapos mabusog ng lahat, may sobra pang 12 basket full ng bread at isda. Gabi, no? They began with not enough, but they ended with more than enough. Huwag nating maliitin ang kaunti mong hawak ngayon. Kapag isinuko mo to kay Jesus, doon nagsisimula mangyari ang mga mirakulo. Tanong, sa area ng buhay mo, nararamdaman mo na kulang ang resources? Pangalawa, ano yung maliit mong meron ka ngayon? Ano yung 5 loaves and 2 fish mo na maaari mong i-offer kay Lord? And are you willing to surrender it to Him wholeheartedly? Sa 1:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda, nabusog ang lahat. Tayo manalangin, Panginoon. Minsan, Lord, kino-compute na namin ang outcome. Talagang kulang, talagang wala, talagang kapos. At ikaw ay FYI lang. Lord, tulungan mo kami na sa'yo muna tumakbo. Ano man ang meron kami, maliit man to, i-offer namin sa'yo. Ibig sabihin, huwag kaming gagawa ng illegal, huwag kaming gagawa ng immoral. Ano man yung meron kami, basta gawin namin ang tama. Righteous living, ika nga. At i-offer namin to sa'yo at mawi-witness namin ng mirakulo. Siguro, Lord, kaya nakakawindang-windang ang buhay namin. Karamihan, Lord, sa amin ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa'yo. Kaya nagiging ending, Lord, walang mirakulo na experience. Tulungan mo kami, Lord, sa mga taong lumalaban ng patas. Bigyan niyo sila, Lord, ng mirakulo nila ngayon. Sa mga nagpapagal na tama ang kanilang pamamaraan, tulungan niyo po sila na magkaroon ng more than enough. Salamat po sa iyong provision. In Jesus' name. In Jesus' Amen. name we pray. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.